Muli magandang araw sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. We are about to discuss on the judicious use of authority. In short, pagpapatupad ng kapangyarihan or ng may kapangyarihan ng mga batas na nararapat. May naaayon sa katwiran, pagpapatupad ng batas naaayon sa saligang batas. When we talk about judicious, it refers to careful, cautious, yung naroon yung buong ingat at may katalinuhang paggamit ng kapangyarihang taglay. We are talking about people who are in authority. People na pinagkatiwalaan ng mamamayan na maipatupad ng batas para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi to gain personal aggrandizement o sariling pakinabang. And since we are having this, my brother's keeper, we are to be reminded of how are we to use the authority na meron tayo. Let us be aware how we would implement law sa ating kapangyarihan. Under Section 3 ng Ethical Standard of Philippine National Police Doctrine Manual, ang sabi ron, PNP members shall exercise proper and legitimate use of authority in the performance of duty. So lahat po ng PNP personnel are aware. Given na yan, siyang dapat. And when we talk about you having authority, you have that symbol na nakikita namin, civilian, you have that symbol in you. For example, as law enforcers, you have the badge and the seal. Iconic po yan. So each badge na meron po kayo indicates a symbol of authority and identification. Whenever you show the badge, oh, kayo pala ay police personnel. So you are people in authority. And whenever you have that sense of mission to protect and to serve. Nothing else, nothing less. So this is the official motto and mission to all police personnel globally, to protect and to serve, as a recognizable symbol of sacrifice, duty, and service. Yung badge po ninyo represents your honor, your aim, and the authority that you have. Authority na meron kayo. So if someone nakilala natin or someone we heard abusing their authority as a personnel ng ating kapulisan, of course, we feel so bad. Yung mga matiturong nasa hanay ng ating kapulisan, hindi kailanman nasisiyahan. Hindi po matahimik ang kaisipan. It brought shame whenever we hear people abusing their authority. Lalo na rin, of course, kami mga life coach. And I feel so bad whenever we hear yung ilang piraso na nalilis na landas, natatanong ko na lang sa aking sarili, sino kaya ang life coach ng aming kasama na iyon? So, as the Bible says, kami man sa religious side at yung mga nasa civilian side, lalo tayo nasa PNP personnel, sabi ng 2 Corinthians 6:3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Huwag sanang mapintasan ang ating kapulisan. Ang hanay namin mga kapastoran, huwag sanang mapulaan na sa tuwing mababanggit yung pastor, ang iba'y sumisimangot na mukha dahil sa mga bundol na they claim to be savior. So every time they would mention that name, pastor, at yung pastor niya ay gumawa ng kabulastugan at
kahalayan at kababuyan. It irked people like us. Same is true with the good men and women sa ating PNP. So, huwag sanang mapintasan o mapulaan ang ating ginagalawang ministry o trabaho. Luke 7:8. This is an example of a person in authority and yet he knows how to use it. This soldier na mataas ang rango pero he knows how to use it judiciously. So, wika niya, Luke 7:8. I am also a man set under authority. He come to Jesus and he is asking for help para sa kanyang anak na may karamdaman. And he recognized the authority na meron si Kristo bilang Diyos. So he approached him and he said, I'm also a man set under authority, having under me soldiers. And when I say to one, go, he goeth. When I say to another, come, and he cometh. To my servant, do this, and he doeth. So, as a person in authority, I have that command. But I come to you under your authority. So, let me remind all of us, in applying judicious use of authority, one, there is an open secret. Ano yung sikretong ito? Alam naman natin lahat. You cannot be over until you are under. In humility, si Kristo po na magkatawang tao, He is God in the flesh, but when He was in the flesh, He was under authority ng Ama. Hindi siya gagawa ng sarili niya na hindi naaayon sa kagusto ng Ama sa langit. So He was subject to the Father. John 17:4, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. He was under authority. So, he was under the authority of the Father, the Holy Spirit, and to the Scriptures. Nung siya nasa lupa pa, as young as 12 years old, he was also under the authority ng kanyang magulang. Sa Luke 2:51. And he knows how to be subject to the proper authority ng kasalukuyan niyang ginagalawan during that time. In fact, sabi niya, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So we are being reminded that you cannot be over until you learn to be under. At sa ating pong teleserye na nasusubaybayan sa ngayon, na for the past several months, gumagastos ang gobyerno ng daang libong piso para lamang malaman ang katotohanan di umano at tingnan, kausapin ng mga may kinalaman sa kung saan iba't ibang issue on the ground of in aid of legislation. Sana hindi po in aid of election. Sa tulong ng Diyos, sana makagawa ng batas ang ating mga mambabatas ng batas na nararapat para din proteksyonan ang ating kapulisan. And as I have been telling sa aking mga kaibigan, there are police personnel who wants to do good, to abide by the law, and yet they were being told by someone over them na gumawa ng hindi karapat-dapat. Dahil sa ayaw nilang makasuhan ng insubordination o maipit, they would just close their eyes and do what they say. Parang hindi yata fair sa ating mga kapulisan. I hope to God na itong matagal ng pag-iipon ng mga hearing na ito, sana lang po makagawa sila ng batas na ang mga pulis na inuutosang gumawa ng isang trabaho na alam nilang hindi ayon sa batas, pwede siyang sumuway at kapitan yung batas na yon to protect them. Malungkot lang ho sa ngayon, kahit na pinakamataas na opisyal, nagdurugo ang puso, crying because they are afraid for their life sa pagsasabi ng katotohanan. But again, it's an open secret. You cannot be over until you are under. Yung mga tao above us should learn that you are still under the authority of God. Secondly, not only the secret, the scope of your authority. Ano po ba nasasakupan? Hanggang saan
It is over all the power of the enemy. You have that authority laban sa kalaban, sa kasamaan. You have that authority laban sa gawa ng dyablo, sa makakapaminsala sa buhay, property ng tao. So the scope of it is over all the power of the enemy na sisira sa kinabukasan, ari-arian, buhay. And ang pulis natin, kayong mga ginagana natin mga PNP personnel, your authority is over the enemy of the state. Lumalabag sa batas. Let me read Romans 13:1-5. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, pagkat walang kapangyarihan na di mula sa Diyos, at ang kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. Kaya ang sumasalangsang sa kapangyarihan, sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, pagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama. Those who are violating the law, sumusuway sa batas, gumagawa ng kasamaan, whether you are higher in rank, pag ganun ang kalagayan nyo, sumusuway kayo, you should be afraid of those people in authority. At kung ibig mo bang mawala ng takot sa kapangyarihan, gawin mong mabuti, magkakamit ka ng kapurihan. Pagkat siya ministro, people in authority, people who are abiding by the law, na pag sinunod natin itong mga ito, sila ay kinikilala mo na ministro ng Diyos sa ikagagaling mo, datapat kung ginagawa mo ang masama, matakot ka, pagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala nila ng tabak. Hindi walang kabuluhan ang pagdadala nila ng baril, ng armas, ng kapangyarihan. Ministro sila ng Diyos, tagapagiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. So kung meron dapat matakot sa may kapangyarihan, yung mga tiwali, gumagawa ng kalukuhan, gumagawa ng kasamaan sa kapwa, namiminsala sa bayan. Kaya nga dapat na kayo pasakop, di lang dahil sa kagalitan, kundi dahil sa budi. And we, as law-abiding citizens, should learn to submit to authority. Lahat tayo. Pero pag yung authority ay mag-aatas ng lihis sa katuwiran, Acts 5:29, I would rather obey God than man. Susuway ako. Yun ang sinasabi ng Bible. This is the highest authority, ang salita ng Diyos. Pangatlo, not only the secret and the scope, the strength of your authority, you will fully comply with the authority that you have if you learn to surrender. Let me clarify. Again, Luke 7:7-8. Itong taong ito na lumapit kay Kristo is a man of authority. Pero he has enough authority. He could tell somebody to do this and to do that, to come and go. Pero since kinikilala niya na mayroong higher authority, which is Jesus Christ, sabi niya, I submit. I surrender. Pasasakop ako sa iyo. Kasi kinikilala kita bilang aking superior. So, tulungan tayo ng Diyos na matuto ng pagpapasakop sa karapat-dapat pagsakupan. Lumagi tayo sa lugar. There was a couple driving in a highway, mayaman, lalo actually babae, kasama niya kanyang asawa, sa kanilang dating pinanggalingan lugar ng babae, bumalik sila ron at meron silang meeting, and then, sa kaba ng highway, tila na nangangunti yung gasolina, at merong gasoline station doon na medyo hindi sikat, nagpagas sila, at yung lalaki pumunta sandali sa restroom habang naiwan yung babae. Habang nilalagyan ng gas buoy, halos kasi edad nila, yung tangke, bigla na pa tulala yung babae at sabi niya sa lalaki, do I know you? Parang pamilyar ka sa akin. Pakilala siya, and then, oo, ikaw yung nga yung kaklase ko nung high school. Dito kasi ako lumaki. So, nagkakwentuhan sila, masaya sila usapan, nagbasa, mag-ilo, nagkukwentuhan, dumarating yung kanyang asawa na, parang, sino ba itong kausap ng asawa ko na ang hirap-hirap lang na tao kinakausap ng isang alta sosyedad na babae. So, pinakalianan ng babae, honey, this is my
classmate ng high school. Nagkatawanan sila, katunayan, nag-try siyang ligawan ako. Ganun ba? Ako siya, pakilala siya, ako ang asawa niya. So, parang matigas ang mukha niya at parang butin lang. Ako na pangasawa niya, hindi ikaw. Parang ganun. So, malis na sa paalaman, tumatakbo sa kahabaan uli. At all of a sudden, sabi ng lalaki sa kanyang asawa, kito mo naman, honey, ha? Tinan mo, ha? Kaklase mo pala yan, naliligaw sa'yo. Kung yun kaya ang napangasawa mo, ano kaya mangyayari? So, feeling siya, alin niyo na, entitled. Kung siya napangasawa mo, ano mangyayari? Kita mo na, ha? Gasboy lang siya. Sabi ng babae, alam mo, kung siya napangasawa ko, siya nasa pwesto mo ngayon, ikaw nasa pwesto niya. Lumagi tayo sa lugar. Don't feel entitled. Na may kapangyarihan ka, you would abuse it. So, learn to judiciously use your authority. And how do we show judicious use of authority? One, recognize all authority is given by God mula po sa langit. Romans 31, sabi ng Bible, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So, we must recognize that yung law enforcement is a profession. It's anchored on fairness, humility, and justice. Pag hindi po doon nakaangkla ang pinag-uutos sa atin, magdalawang isip tayo. The authority given us as law enforcers must be judiciously used, not abused, in bold letters. As to a king, tinig po sa Daniel 2:37, ikaw o hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, kalakasan, at ng kaluwalhatian. Recognize that your authority is given by God. Hindi yung nag-uutos sa atin ng kalikuan. Secondly, be ready. Ang bayan po na nakakakita ng tapat na pulis, tapat na pastor, tapat na lingkod bayan, hindi mahihirapang magpasakop sa kinauukulan. At ang Diyos na nag-uutos ay magpapala sa lahat. Pero pagkaliko, nag-uutos, nagtatakda ng kasakiman, karahasan, at pagpuksa sa buhay, hindi dapat binibigyan ng panahon sundin. So be ready to live by example. Willingly, competently. So let's examine our motivation sa ating mga pagtatrabaho, paglilingkod, and let's ensure that we are law enforcers by choice. It's our choice, not by compulsion. Susunod tayo dahil katwiran yon, pero pagka mali inuutos, no way. Practice what we preach. Mga preachers, ministro, pastor, ipamuhay nyo, panangangaral nyo. Hindi puro kabig, puro pang-argabyado, panghahalay, puro kalasuan, puro pagpapayaman. Lord have mercy. Do not demand our peers o yung subordinates natin to do something we cannot do ourselves. And that's not leadership. May maraming ganyan. Iuutos nila ang isang bagay sa iyo dahil pag pumalpak, ikaw ang sisisingin. Tulungan tayo na Diyos magkaroon ng katalinuhan. Tino po sabi, 1 Peter 5:3, hindi din naman ang gaya na kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaan ipinagtatagwilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Again, a leader would say, let's go. Pero ang mga bossing-bossing entitled, go, go, utos-utos. But ang isang lingkod ng Diyos will say, let's go. Nangunguna siya sa paggawa ng mabuti. I remember a story of a movie, We Were Soldiers. Ang sabi ng leader nila, pupunta tayo sa isang lugar na delikado. Pero two things you need to listen. One, ako unang-unang lalapag ng paa ko sa war zone.
At ako ang pinakahuling-huling aalis sa war zone. Siyang tunay na mga leader. So, recognize that your authority is given by God. Secondly, be ready. And take note of submission. Authority is not for rebels. Ang kapangyarihan po ay hindi sa mga outlaws. Ang kapangyarihan po ay hindi dapat sa mga abusadong mga tao. When we learn to submit to proper authority, we will be able to implement authority judiciously. Proverbs 29:2, pagka natutunan po ng tao na may kapangyarihan, i-implement ang authority niya judiciously, sabi ng Bible, Proverbs 29:2, ang matuwid, pag dumadami ang matuwid, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Bawasan natin ang buntong hininga ng bansa natin. Dahil sa mga may hawak ng kapangyarihan na umaabuso. Proverbs 14:34. Sabi ng Bible, righteousness exalteth a nation. So if you do use your authority judiciously, righteousness will be felt. And that would exalt, magpapaunlad sa bayan. Ngunit kung ating mga pinuno, aabusuhin ang kapangyarihan, ang ating bayan po ay maduduhagi. At dahil sa tamang pagpapatupad ng batas ng mga matitino, again, aangat ang ating bayan. And then this is the challenge. Always remember, your job as PNP personnel is God-given. Sabi po ng Proverbs 14:23, listen, ang lahat ng gawain ay may pakinabang. Diyan kayo dinala ng Diyos, dito kami dinala, dusel dinala, nais ng Diyos yung paglalagyan nila, may pakinabang. Hindi po lugi. Hindi katalo. Hindi garnatsa, may pakinabang. Hindi ka makikinabang dahil nang-aabuso ka. No? Ngunit ang tabil ng mga labi ay naghatid ng karalitaan. Pag lumiko ka, mapapariwara ka. So, to protect and to serve, don't you ever think na, Sunday, kailangan ko tumpad sa tungkulin ko, hindi na ako nakapagsimba. Sila nakakapag-church, ako hindi. No. Kung talagang tawag ng tungkulin, you should go do your duty. Naintindihan ng Diyos yun. Because hindi lang po mga taong tulad namin na civilian na nasa ministry ang gumagawa ng sagradong trabaho. Remember this, even your work as PNP personnel, you are doing a sacred job. Tandaan nyo, that's sacred work. So, God will take that ordinary people and will give you extraordinary job. And your work is to be the temple of your devotion. The platform of your life. Meaning, you consider your work as holy calling. Your job is a sacred work. If it's done in God's name, if it's done to enrich others, not to become rich, God will bless you. Secondly, hindi lamang po sacred work, it's a service work. May significance pong ginagawa ninyo. If you treat your work as God-given, you'll put dignity to all that you do, and you say, God, I'm doing this for you, and I'll do it with all my might. Just give me the grace and the power, and that kind of attitude will help you leave a good name for your family, a legacy that would spring in your footsteps, and that will help you use your authority judiciously. Maraming salamat po sa paglilingkod ninyo sa ating bayan. I always say, we salute all the PNP personnel ng Santa Maria, and as we've been telling others, keep on praying for our Squad 244. God bless us all. And remember the names. Again, please pray for Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, at si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino, ang aming squad leader. May God give you peace and be safe. Until next time, salamat po.